kaigsunan nga makapadayon ta sa pagsimba. Ang choir, ang mensahe sa choir kaigsunan kanang kuan ay what a privilege to come into God's presence. Og usa ka pribilehiyo mga kaigsunan nga niadto diri karon. Salamat kay ang atong gisimba nga Dios, usa ka Dios nga omnipresent. Bisag asa sa mga kaigsunan, si pastor naadto sa Maramag karon, ang Dios nga po didto. And I believe nga naa po diri karon sa atoan pagkaliwala. We have an omnipresent God. O dili ta magdugay mga kaigsunan, atong abrihan atong mga Bible in Joshua chapter 24 verse 14 to 15. Kaya mo atong dunganon sa pagbasa ang Joshua chapter 24 verse 14 to 15. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or were the gods of the Amorites in host the land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let us pray. Father in heaven, Lord God, salamat Lord sa privilege, Ginoo, na makasimba mi dira sa Espiritu ug kamatuoran, Ginoo. Salamat Lord sa imong paggamit nako Lord sa pagtindog diri, Ginoo. Lord, nangayo ko og kaalam, Ginoo. I pray Lord nga ikaw, Ginoo, may gahatag kaalam ka nako Lord sa pagbaybahin sa imong pulong, Ginoo. I pray Lord ang nga pulong Lord nga akong malitok dire sumala gyud sa imong pabuton, Ginoo. Ug wala gyud mi mahimo kung wala ka, Ginoo. I pray nga ang balaang espiritu mo magapuno kanamo karon nga buntagon, Ginoo. Lord, ikaw mo'y mapataas, Ginoo, kami paubos. Dalaygon ka in Jesus name I pray. Amen. So, in Joshua 24 verse 14 mga kaigsunan, mga lingkod na balihog. Murag ka ng rapture naman, gamay yung kita. Pero sige lang. Lingkod na balihog. Ang Joshua mga kaigsunan 24 verse 14 nagsulti kanang kuno balik sa 24 jam ay sa 14. Ang title sa mensahe mga kaigsunan kanang serve him in sincerity and in truth. Abi mo mga kaigsunan, ang Bible nagsulti nga we have to serve God in sincerity and in truth. Karon mga kaigsunan, kung pinuod ka nga luwas, dili nimo na pwede bulagon ka ng sincerity and in truth. Kay ngano man, sa panahon karon mga kaigsunan, daghan ang nag-serve with sincerity, pero ang problema, not in truth. Pero kani siya nga panahon mga kaigsunan, kani siyang sa chapter 24 sa Joshua, ang istorya niyang gitipok ang tanang Israelite kuan ni Joshua kay og iyang gisultian, iyang gisaysay ang kasaysayan sa Israel kung unsa ang gihimo sa Dios sa Israel gikan sa Egypt hantod nga naabot sila sa Canaan nga ang Ginoo mga kaigsunan mao gyud nagpalingkawas sa katawhan sa Israel gikan sa kamot ni Pero gani gitunga pud sa Ginoo ang dagat para makalabang didto ang Israelites. Og kana sa nga chapter mga kaigsunan mo na siyang gisulti ni Joshua kung unsa ang gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi sa katawhan sa Israel. Pero taliwala sa nabuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa Israel mga kaigsunan sa katawhan sa Israel, pero nagyapon nangalagad gyapon sa lain nga mga Dios. Nangalagad gyapon sila mga Dios. Mo nang nakaingon si Joshua nga serve God in sincerity and in truth. Kanong nakaingon si Joshua mga kaigsunan, pareha sa atong panahon karon, daghan ang nag-serve mga kaigsunan with sincerity, pero walay kamatuoran. Nayuban mga kaigsunan nga grabe ang ilang pag-serve with sincerity, nga diin magsige og pangadji mga kaigsunan. And I believe nga sincero sila sa ilang pagsimba sa ilang gituhuan nga Dios. Sincero na sila mga kaigsunan. Gani ang uban kung imong lalison kanang mga CFD, lalison nimo na. Di ka sila papilde. Kay sincero man na sila sa ilang tinuan. Kay siguro makiglalis mo dra masubbagan ka. Platahan ba ka?
Why? Sincero sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsuonan, sa ilang gituoan nga Dios. O kung imo pong tan-awon, mga kaigsuonan, gani ang uban ana sa ilaha, panahon sa Semana Santa, magpalansang sa cross. Kung diyoting ka, nagbinuang na sila, naibilig nga sincero na sila sa gituoan, mga kaigsuonan. Pero, mo lagi ang problema, walay kamatuoran. Kung imo pong tan-awon, mga kaigsuonan, ang Jehovah's Witnesses, grabe ang ilang kasinsiro sa ilang pagpangalagad, bisag asa sila maabot sa pagwali sa kingdom, maabot og mga bukid, manuktok og mga balayan, mga kaigsuonan, sa pagwali sa kingdom. Kay nga na sila kasinsiro sa ilang pagsimba nila sa ilang gituoan ng Ginoo. Og ang problema, mga kaigsuonan, not in truth. O tanong nimo nganong makaingon ko nga not in truth, mga kaigsuonan, tungod kay ang tao nga wala kabalo kung asa sa padulong ni kamatay niya, mo na siya nganong wala ka nakabalo kay wala pa man kas kamatuoran. Tungod, mga kaigsuonan, kay ang kamatuoran, mga kaigsuonan, ay haranam sulod sa imong kinabuhi kung sa diin imong gidawat si Jesus Christ imong luluwas. Kung imong pangutanon, mga kaigsuonan, ang magwali sila sa kan mga Jehovah's Witnesses, magwali sila sa gingarian. Unsaon yung pagsulod sa gingarian kay dili man sila gutog langit. Ang ilang gituan na ang kingdom. Pero pangutanon nimo unsaon pagsulod sa kingdom, ang uban wa kabalo. Ang uban pod, mga kaigsuonan, mahimo daw kang hingkit. Pero ang Bible nagsulti, mga kaigsuonan, there is none righteous, no not one. Kaya ang Bible nagsulti, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Munang wala sila kabalo, mga kaigsuonan, tungod kay wala man sila ang kamatuoran. Pero kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, sa dihang atong gidawat si Jesus Christ, napuno ta sa kamatuoran. Ug sila sincero sila nga nangalagad, mga kaigsuonan, sa ilang Ginoo. Og bisan pa magani kanang mga Muslim, mga kaigsuonan, kanang kung tanawon nimo sayo kasi lang mata sa buntag, magampo sila sa ilang kuan. Alas 4 sa kadlawon, magsaba-saba na sila magampo. Pero ang Kristohanon, dagko kay hagok. Why? Walay sincerity. Pero sila grabe yung kaigsuonan, bisag maabot sa mall, kung panahon sa tigampo nila, mga alas 12 mo lang magampo siguro kanang mga kuan. Magkuan sila, bahalag sa mall, mga kaigsuonan, maghappy na sila ito, magtutuwad na sila ito, nga naman. Sincero sila sa ilang pagpangalagad sa ilang Ginoo. Pero ang Kristohanon, makaon og grenderya, di mampo, maulaw. Mampo, pero, Lord, salamat sa pagkaon. Ano, maulaw nga, maulaw, makitaan nga nagampo. Pero sila, mga kaigsuonan, grabe ang ilang kasinsiro sa ilang pagpangalagad. Pero kita, mga kaigsuonan, kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, napuno ta sa kamatuoran nga naman sa dihang imong gidawat si Jesus Christ imong manluluwas in John 1:12, but as many as receive him, to them give you power to become the sons of God, even to them that believe it in his name. So sa dihang imong gidawat si Jesus Christ imong manluluwas, mga kaigsuonan, kung tinuoray kang nidawat sa Ginoo, isulod sa imo ang kamatuoran. Ano man, si Jesus Christ, mga kaigsuonan, nipuyo sa imong kasing-kasing ug gisulti ang John 14 verse 6, mga kaigsuonan, ni sulti si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So sa ato pa, sa dihang imong gidawat si Jesus Christ, imong maluluwas, mga kaigsuonan, naa sa imong kamatuoran. Dili ikaw mo'y kamatuoran, apan si Kristo ang kamatuoran nga nipuyo na sa imong kasing-kasing. O nang naa ta sa kamatuoran, wala na sa ilalis, mga kaigsuonan. Pero ang problema lang sa ato ang mga Kristohano, natay kamatuoran, pero kanang word ng sincerity. Are we sincere serving our God? Mo na ipangutana karon kay suguran, sincero ba ta nga nangalagad sa atong Ginoo? Dili ko maka-answer sa inyo ha. Kamo ra jud nakabalo kung unsa mo ka sincero sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Kay lahi man tawag kuan. How about mo kay kung tinuod ka nga sincero na ka sa kuan, sa ministry sa Ginoo, ka sa church activity kay sunan. Kung mingon si pastor nga mag-street preaching ta, kung tinuod ka nga sincero nga nangalagad sa Ginoo, naa jud ka. Pwera na lang jud sa mga dili jud makanhi kay naay trabaho, dili makauban, naay trabaho, naay nag-eskwela o naay balatian. Pero ikaw nga maayo kag lawas, unya wa ka ni uban sa street preaching mga igsunan,
Is that a kind of sincerity? Malipay ka ang Ginoo sa imong kinabuhi ana. Naakas ka maturan pero wala kay sincero, nga naman, wala ka sa mga activities sa church. Gani matag Domingo, abi nimo kung karon salamat nga naa ka diri karon kay ang imong presensya karon sana sa pagpamatuod na sincero ka nga nangalaga sa Ginoo. Bisag wala si pastor naa ka diri nga naman, dili man si pastor imong gialagaran ng Ginoo man, wala naa ka diri karon. Pero ambot asa ang uban. Pero sige lang. So kung tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo makaigsunan kaning Ginoo nga naa sa Bible, kinahanglan naa ka sa mga activities sa church. Naa ka makaigsunan sa prayer vigil. Anong wa man ka sa prayer vigil? Ano man? Unsay kulang nato? Sincerity. Wala natay kamatuoran pero wala sa atong pagkasinsero makaigsunan. Gawas og naa jud kay saktong rason, pero wa kay saktong rason unya wa ka dire nga maingon ka nga sincero ka nangalagad sa Ginoo. Mao ba nay sincero nga nangalagad? How about makaigsunan sa atong Bible reading? Kung tinuod ka nga sincero nga nangalagad sa Ginoo makaigsunan, na kay Bible reading matag gabi. Ano man, mayo kay ta mangayog. Lord, datagi kog kaalam Ginoo. Pero di ka mo basa og Bible. Abi na makaigsunan ang kaalam dili na i-direct atag sa Ginoo kaalam. Ang kaalam makaigsunan only found in the word of God. Makit-an makaigsunan diri sa Bible makaigsunan di ka mo basa og Bible unsa ano pagbaton og kaalam. Kinahanglan nga sincero ka makaigsunan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Og kung sincero ka makaigsunan, kinahanglan mugib po ka, muhatag ka sa bulaton sa pan. Ang opereng makaigsunan dili na tungod kay para madato ang pastor. Para magamit na sa ministry makaigsunan. Kung tinuray ka nga nangalagad sa Ginoo, kinahanglan muhatag ka sa bulaton sa Ginoo. Usahay, may kita mang libre sa itong mga barkada, kita mo palit og mga bagong gamit makaigsunan, wa man na say problema kay imo man nagyaguan. Pero kung unsa ang pagtagad nimo sa kagalingon, kung tinuray ka nga nangalagad sa Ginoo, masatagan nimo dakog pagtagad ang bulaton sa Ginoo. Pero nganong di ka mohatag, di makasinsero sa pagpangalagad sa Ginoo. O kinahanglan makaigsunan kung sincero ka nga nagalagad sa Ginoo, kinahanglan muampo ka. Sakto tong gingon ni Brother Carl ganiha nga ang prayer makaigsunan usana sa kapamaagi sa pag-communicate nimo. Pareha gapon sa relasyon. Ang communication makaigsunan mo nay makapalig-on sa relasyon sa matiayon. Muna kung walay komunikasyon makaigsunan, walang daghan na magtiayo nga nagbulag tungod kay walay sakto nga komunikasyon. Munang dagag trouble ang pamilya makaigsunan kay walay ang mama ug papa walay saktong komunikasyon. Nga naman, wala sila Munang ang komunikasyon makaigsunan usa na ka importante nga butang sa usa ka relasyon. Muna ikaw pud makaigsunan ang pamaagi sa pag-communicate nato sa Ginoo through prayer. Munang daghan og trouble atong kinabuhi usahay, nga naman, wa man tayong puampo sa Ginoo. Dili man ta sincero sa pagpangalagad sa Ginoo. So, ang prayer makaigsunan, importante kay na siya sa usa ka relasyon. Kung ako nahinduman sa natong gubat sa Marawi makaigsunan, natoy nahitabo nga friendly fire. Ano man, siguro wala nag-communicate ang ground ug ang air. Gibombahan sa kanang tawag ng jet fighter sa ang nangaigo katong mga sundalo ra pud nga nasa ground. Nga naman, walay saktong komunikasyon ba? Walay So, ingana makigsunan, importante kayo ang komunikasyon bisag asang dapita. Bisan pa gani sa mga sundalo, importante yan ang komunikasyon po. So, ingana gyapon na sa atong Kristohanon kinabuhi makaigsunan, importante ang atong pag-ampo sa Ginoo kay mo na pamaagi na maka-communicate na sa atong Ginoo. So, karon makaigsunan, i-examine imong kaugalingon kung sincero ba ka nga nangalagad sa Ginoo. Puslan man makaigsunan nga nangalagad ka sa Ginoo, tinurang imong pagpangalagad makaigsunan. Kumusta imong kinabuhi karon? Are you sincere serving your God makaigsunan? Basin ba wala ta nahibalan nga Kristohanon dayta.
sa atong gitrabahoan, sa atong mga classmate, sa atong silingan, wala ta na ibala, Kristohano, nga naman, wala man nakita sa atong pagkasinsero. Pero, mao ni sa mga rason mong kaigsunan, nganong why we must serve God in sincerity and truth. Nay mga rason mong kaigsunan, nganong kinahanglan mga lagad ta sa atong Ginoo in sincerity and in truth. Number 1, because we are bought with a price. Ang Bible nagsulti mga kaigsunan in 1 Corinthians 6 verse 20, atong abrihan atong Bible in 1 Corinthians 6 verse 20. Apa mo dra? Amen. Salamat kay napa mo. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Paigsunan sa dihang imong gidawat si Jesus Christ kaming luluwas, gipalit na ka sa miling dugo ni Jesus Christ. Mao na ang paigsunan, dili na kinahanglan magbutbuot sa atong kagalingon. Tungod kay sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ nga imong manluluwas, gipalit na ka sa hamili nga dugo ni Jesus Christ. Mo nang dili na ka kinahanglan magbutbuot sa imong kagalingon. Usahay magbutbuot ta sa atong kagalingon, makaigsunan bisag dili mo'y kabubuton sa Ginoo. Maguyab-uyab ta nya, dili man ay mo'y kabubuton sa Ginoo. Nganong ingana ka magbutbuot ka sa desisyon sa imong kinabuhi? Wa man gani ka na sa pulong sa Ginoo. Resulta ang Bible, we are bought with a price. Abi nimo makaigsunan, ang uban sa atong mga kuandri kay mga hilig magkuan, di ba, kanang NBA. Jam kinsay pinakadako og sa NBA karon? Sildo. Si LeBron, butato si LeBron dako kay kuan, $1 million ang ginasildo kay LeBron. Wanang si LeBron tungod kay kabalo man sa nga dako bayad siya, man mudula ginagtarong. Kita mo ni LeBron nga maglamya og dagan, ganana. Dili kinahanglan si LeBron, kuan gina siya. Kinahanglan paspas mo dagan, dai mo score gina siya. Ano man, kabalo man sa makaigsunan nga gibayaran siya. O kinahanglan masayod pug ka makaigsunan nga gibayaran ka, dili kwarta mo gibayad sa imuha, apan the blood of Jesus Christ makaigsunan mo gibayad sa imong masala aron ka makaangkon og kaluwasan. Unya galamya-lamya kasi magpapangalagad. Mura. Tama mo dra. Mura wag suko mo. Wala kinahanglan makaigsunan kung mopalit ka og usa ka butang, ang Bible nagsulti, for ye are bought with a price. Kung mopalit ka og usa ka butang makaigsunan, unsa may purpose nimo? Ikaw, Brother James, may purpose nimo mopalit ka og butang? Para magamit. Abi nimo makaigsunan, gipalit ta sa usa ka bili makaigsunan para magamit ta sa ministry sa Ginoo, unya di ka magpagamit. Kinahanglan magpagamit ka. Kinahanglan ang Bible nagsulti, we are bought with a price. Akong motor, gipalit na kay para magamit. Nya kato ni agi ga kuan, murag wagol-wagol bagay. Ana tong mekaniko nabuak na ang bulris. Murag dire na ko iliko. Murag muliko siya dire. Sa to ba? Wa na siya nagtuman sa kabubuton sa iyang nagpalit sa iya. Kay nabuak ang bulris. Kumusta ang imong kinabuhi kung siya basig nabuak pa ng bulris niya sa inyong kasanan? Kay gusto sa Ginoo nga dire ka muliko ka sa laing God. Hey, you must serve God in sincerity and in truth. Tungod kay we are bought with a price. Mo nay kamatuoran makaigsunan nga dili ka pwede magbutbuot sa imong kagalingon kung dili mo ikabubuton sa Ginoo. You have to serve God in sincerity and in truth. You are bought with a price. Ikaduha nga punto makaigsunan, why we must serve God in sincerity and in truth. Because we are Christ's ambassador. Ang Bible nagsulti makaigsunan in 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Atong basahon mo ng 2 Corinthians 5 verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So sa ato pa makaigsunan, kita ang ambasador ni Kristo makaigsunan. Ug ang trabaho sa usa ka ambasador sa nasod is to represent this country. Kung trabaho sa kuan makaigsunan, kita pod ang trabaho po nato makaigsunan, dili country ang atong gi-represent, apan ang atong Ginoo atong gi-represent sa atong gitrabahoan, sa atong giskwelahan, sa atong mga silingan makaigsunan. Si Jesus Christ mo atong gi-represent.
O dili ka makarepresent sa Ginoo makaigsunan kung wala kay sincerity and in truth. Ayaw kalimot makaigsunan nga we are ambassadors. Ambassador ta ni Kristo makaigsunan. Kinahanglan nga isulti nimo sa mga tao kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung giunsa kaniya pagluwas makaigsunan. Munang kinahanglan nga mo serve ka in sincerity and in truth because we are Christ ambassador. Nya, usay di ta mailhan nga kuan ta. Ambassador ta. Ambassador ka nya, ikaw may gauna-una sa mga kabuang. Kita ba mo ambassador do sa laing nasod nga ginadaot niya yung nasod? Ang iyang ipastorya sa iyong nasod nga ngani among nasod, ngani ang kuan. Ikaw may representante god. Kita representante ta ni Jesus Christ magigsunan dira sa kung asa ka gibutang karon. Naa ba ka sa eskwelahan, naa ba ka sa trabuhan. Pero imo bang gitarong represent mo Ginoo? Isulti ang Bible magigsunan nga kwanta in Matthew 5 verse 13. Atong basahon ng Matthew 5 verse 13. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Abi nang kaigsunan, gitawag kung tinuod ka nga naluwas karon, gitawag ka sa Bible nga asin. Kita mo yung sabor makaigsunan sa community. Sa imong gitrabahuan, sa eskwelahan makaigsunan. Tungod kay kani nga kalibutan makaigsunan wa ni lasa. Tabang ni nga kalibutan makaigsunan pan ikaw nga Kristohanon gitawag ka nga salt sa Bible para ikaw may mahatag og sabor sa katawhan. Kumusta ang imong pagkasin? Basiguan na kay lami ng pagkasin ba? Ayaw kalimtim kay sunan that you are ambassador of Christ. That's why you must serve God in sincerity and in truth. Nahinduman ako magigsunan katungkan. Usa ka Indian national sa dihang nagkuan siya na-convert sa iyang religion. Ang iyang gihimo agi sa pagdayeg niya sa iyang Ginoo, ang iyang commitment iyang ipataas ang iyang kamot. Balag bag ginaunsa basta kay pataas gini niya. So mo to magigsunan, isa ka oras siguro nga pitaas mo, pirti nga huya. Pero siya wa gid na gipaubos. Hantod magigsunan nga pila ka adlaw, semana, bulan ang nilabay, wag gid gipaubos. Hantod nga iyang kamot bisag iya pag niana, i-down niya. Di na gid maubos. Ano man ingala sa kasinsiro sa iyang commitment sa Ginoo. So hantod tungod sa iyang pagpataas magigsunan ni suffer sa og grabe ka sakit. Kay sakit yan ang kaday mo, mamatay yung kamot diba? So ang nahitabo sa iya na pansa, nawad-an siya panimuot. Pansa murasag nabuang. So usa sa katrabahante sa bangko. Nawad-an siya trabaho tungod sa iyang commitment. Nawad-an gibiyaan sa iyang pamilya. Ingana siya kasinsero sa iyang pangalagad sa Ginoo. Pero mao na siya lagi. Bahala pag unsa ka kasinsero pero wa kas ka matuoran, wa ginay pulos imong pagkasinsero. Nayo sa kanegro makaigsunan gusto isang puti. Ang iyang gibuhat mo unsa kanang palit sa og kanang kojik. Di ba ang kojik magpaputi mo na siya. Palit sa case og iyang gisaad nga kundi ko kanang antod sa dili ni mahurot ang kojik kasi puti ang naong ba. Di ko mo tan-aw sa amin. Diba? Moto. Mga isa ka tuig niya ginamitay sa kojik, minsan excited na kaysa makita sino. Yan ito sa puti ang siya. Moto pag tanaw niya sa kwan, pag tanaw niya sa amin. Oy, sinaw ang yan naong, pero ito magyapon. Nahiyawan sa itom nga sinaw, mura na sa makukang. Hey, bisag unsa ka kasinsero, makaigsunan, sincerity ka na change na pa. Dili mausab ang kamatuoran sa imong pagkasinsero. Ikaw, nakas kamatuoran, ang problema na sa to atong sincerity. So mo to siya makaigsunan, kinahanglan nga mo serve ka sa Ginoo in sincerity and in truth. Ikaduha ay katulong nga punto makaigsunan kanong kinahanglan ta nga mo serve sa Ginoo in sincerity and in truth because we must all appear before the judgment seat of Christ. In 2 Corinthians 5 verse 10 makaigsunan atong basahon. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things do in his body,
according to that He hath done, whether it be good or bad. So, nganong kinahanglan ka mo serve sa Ginoo in sincerity and truth magisunan. Tungod kay kung musugot ka sa dili, watubang ka sa Ginoo. Why mulungtad na sa ato adri sa kalibutan magisunan. Moabot gyud sa ato ang kamatayon og kung dili ka sincero, sincero man ka og dili sincero sa imong pagpangalagad. Ang Bible nagsulti, we must all appear before the judgment seat of Christ. Ug dito magisunan pangutan-on ka sa Ginoo kung sa imong nabuhat sa kalibutan. Ikaw rin yung makatubag ano kay sunan. Makaingon ka nga kuan. Lord, katong time Ginoo nga kuan. Nag-street fishing mi Ginoo. Gibugol-bugalan mi pero Lord nagpadayon mi nagpadayon mi Ginoo because we love your ministry Ginoo. Tanan-tanan mo kay sunan imo nang istorya sa Ginoo. Kung sa panahon nga mo atubang na ka sa Ginoo. Baka isulti ka sa Ginoo, Lord, katong time Ginoo nga nagsulwining mi sa bukid, naligid ko sa pangpang Lord. Pero napadayon gapon mi Ginoo because we love your ministry Ginoo. Katong time Lord nga nag-visit mi hapit ko gipakog iro. Amo tong gibuhat Ginoo tungod kay nahigugma mi sa imong ministry. Katong time Lord nga gikansawan mi sa imong silingan nga bisag gaulan, gabagyo. Pero nagsimba gapon mi Ginoo. Tungod kay nahigugma mi nimo Lord. Tanan-tanan makisunan ng imong nabuhat diri sa kalibutan. Imo nang maistorya sa Ginoo. Natay mga different stories atong kinabuhi makisunan. Og kaingon ka sa Ginoo, Lord, katong time Ginoo nga walang-wala yung Lord. Akong kwarta maumaora gyud pero ako yung gihatag sa imong buluhaton. Because I love you Lord, we love your ministry Ginoo. Anang tanan nga imong binuhatan makisunan, isulti ang Bible whether good or bad, manubag ka sa Ginoo. Kumusta ka kung matubang ka sa Ginoo kay sunan? Unsa kay imong makuan? Makaingon ka nga Lord, katong tanan imong makuan. Nga Lord, katong akong nabuhat sa ministry Ginoo. Katong nabuhat nako Lord. Basig pag atubang nimo sa Ginoo makaulaw kay ka ba? Kasi mga puro ka pangay pasaylo baga. Lord, pasaylo ako Ginoo nga katong yang people pakukusgan po kay ko Lord, wa ko na paggamit nimo. Katong abunda pa kay ko Ginoo. Daghan kay kog kwarta pero wala gyud ko ni hatag Lord. Pasaylo ako. Mangi rin ka sa Ginoo ba, Lord, pwede ko mabalik. No. Samtang buhay pa ka makaigsunan, you have given a chance to make a wonderful story. Karon makaigsunan, mintras buhay pa ka, giatagan kong kahigayunan sa Ginoo, nga muhimo ka wonderful story sa kalibutan. Kaya nag-abot nimo to sa langit makaigsunan, ang Bible ang sulti, we must all appear before the judgment of Christ. Ang kanang-tanan nga mong nabuhat sa ministry, imo nang maistorya sa Ginoo, pero basig makaulaw kayong paano mo nito. Abi na kay sunan, you have given a chance to make a wonderful story and don't lose that privilege mo kay sunan. Mo kinahanglan nga mga lagat ka sa Ginoo in sincerity and in truth because we must all appear before the judgment seat of Christ. Ikaw-pat nga punto mo kay sunan, anong kinahanglan ta nga mga lagad sa Ginoo? Because of His love. The love of God mga sunan is the supreme reason for serving God in sincerity and in truth. Atong ablihan atong Bible magkagsunan in John 3:16. Anong kinahanglan ta nga mga lagad sa Ginoo? In John 3:16. Asa mo tulog dira kay happy na mo. John 3:16 magkagsunan. For God so loved the world. Kaning God magkagsunan usana sa ka-Dios magkagsunan nga omnipotent, omnipresent, omniscient, hari sa mga hari o Ginoo sa tanang Ginoo, creator of the universe makaigsunan. Sa mo'y labing balaan nga Dios makaigsunan kanang God dira. Kinsa ra gud kay kumpara sa Ginoo. Pero unsay gibuhat niya? So love the world. Kanang world makaigsunan man mga tawo nga mga kasasala, mga tawo nga wala nangita og Ginoo, mga tawo nga makasasala, mga tawo nga sugarol, bakakon, mga tigasan, covetous, boasters, mga proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, mga unholy without natural affections, mga truth breakers, false accusers, mga incontinent, despisers of those that are good, mga traitors, greedy, of high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Mao na sa mga kaigsunan, kanang word ra, pero unsay gibuhat sa usa ka balaan nga Dios. So love the world. He loved the world bakaigsunan nga dili unta kaangay higugmaon. So mao nay tinuod nga gugma makaigsunan. Oh, love.
Unsa may tungod kinahigugma man sa kalibutan, unsay gihimo niya? He gave his only begotten son. Mo lang kung naay mo sulti sa imo nga gigugma pa nimo niya, wa ginagihatag sa imo ha. Kasi bot-bot na siya. Kaya tinuod nga gugma makaigsunan, he gave. Unsay gihatag niya? His only begotten son. Ang iyang bugtong anak makaigsunan iyang gihatag. Ako nakoy tulo ka anak. Pero sa isa na pangayoon sa akong kaway, di na ko yatag eh. Palangga na ko na akong mga anak. Ngayon, hatag na ko sa akong kaaway. Pero ang ginawa makaigsunan, God, He gave His only begotten son. Iyang bugtong anak makaigsunan, iyang gihatag. Ano man, para ka makaangkon og kaluwasan. Kung ako, tulo akong anak, hatag na akong isa, palangga na ko na akong mga anak. Kaaway pag akong katagan. Kita makaigsunan mga kaaway ito sa Ginoo. Pero unsay gibuhat niya, He gave His only begotten son. Si Jesus Christ makaigsunan, gihatag sa Dios makaigsunan. Iyang palangga ang anak para unsa man? Para patyon dito sa cross. Bayad sa imong mga sala. In Romans 6:23 makaigsunan, atong ablihan ng Bible in Romans 6:23. Unsa ang gibuhat kay Jesus Christ? Ay Romans 5:8 na yun. Romans 5:8. But God commended His love toward us. Ingana ang pagpadayag sa gugma sa Ginoo makaigsunan. In that, while we were yet sinners, Christ died for us. Makaigsunan, ang Bible nagsulti, ang only begotten Son of God nga mo si Jesus Christ. Unsay nitabo siya? Christ died for us. Ang anak sa Dios makaigsunan, gilansang sa cross tungkol og alang sa imong mga sala aron ka makadawat og kaluwasan. Og dili ka mangalagad og tinuoray sa Ginoo. Unsay gikuan ni Jesus Christ? Unsay may nabuhat ni Jesus Christ imo ang anak sa Dios? Dunay usa ka preacher ni sulti siya nga dunay 5 ka samad nga nahaguman ang atong Ginoo. Atong Ginoo gibugal-bugalan, gilaparo, gikuan nga naman. Iyatong giantos ang tanan para ka maluwas. Dunay 5 ka samad nga nahaguman sa atong Ginoo makaigsunan. Una nga samad is contusion. Ang contusion makaigsunan bunog. Si Jesus Christ makaigsunan nagpabunog siya. Gikulata sa mga Roman soldier. Mga sumbagan kay sa sakit-sakit na. Pero pila ka to kasumbag, kalaparo ang nahiaguman ni Jesus Christ. Aron lang ka maluwas. Ikaduha nga samad makasanan, laceration. Nangalangkat ng iso ng iyang mga unod, yung panit. Katabi tong bunal, gibunal kay Jesus Christ magisunan pagbira to na yung mga unod nga nangalangkat ato. Para lang ka maluwas. Ikatulo magisunan, penetration. Ang imong ulo nga gahi kaayo, pero ulo ni Jesus Christ mo'y gipurong-purungan og tunok nang agas ang iyang dugo makaigsunan. Aron ka maluwas. Na di ka mohatag og bilis imong pagsimba sa Ginoo.